Sa mundo natin, napakaraming hayop na may kanya-kanyang kakaibang ganda. Ang ilan ay namamangha tayo dahil sa kanilang makukulay na balahibo, habang ang iba naman ay kakaiba ang hugis, kulay o mga katangian. Kaya sa video ito, kilalanin natin ang 10 hayop na itinuturing na kabilang sa mga pinakamaganda sa mundo. Una sa ating listahan ay ang White Lion. Ang White Lion ay isa sa pinakabihirang uri ng leon sa mundo. Maraming nag-aakala na puti sila dahil sa albino, pero hindi yun ang dahilan. Ang kakaiba nilang kulay ay dulot ng isang recessive gene. Sa kabila ng kanilang mapusyaw na balahibo, taglay pa rin nila ang parehong lakas at katangian ng ibang mga leon. Ang kulay ng kanilang balahibo ay maaaring mula sa mapusyaw na ginto hanggang sa halos puting-puti. May ilan ding nag-aalala na kapag nakipagpares ang White Lion sa karaniwang leon ay mawawala ang kanilang kakaibang kulay. Ngunit ayon sa mga eksperto, nananatili pa rin ang espesyal na gene na ito sa kanilang magiging mga anak. Napakabihira rin silang makita sa kanilang natural na tirahan, kaya lalo silang naging espesyal. Sunod naman ay narito ang Glasswing Butterfly. Ang Glasswing Butterfly na kilala rin bilang Greta Otto ay isa sa mga pinakakakaibang paru-paro na makikita sa mundo. Sigurado akong sasang-ayon kayo na magaganda ang lahat ng paru-paro at gamo-gamo, pero namumukod tangi ang Glasswing Butterfly dahil sa kakaiba nitong mga pakpak. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, halos malinaw o transparent ang mga pakpak nito. May manipis lamang na kayumanging gilid at puting guhit na nakapalibot dito, ngunit ang halos buong pakpak ay parang salamin sa linaw. Dahil dito, madali itong humalo sa paligid at nagsisilbing natural na pagtatago mula sa ibang mga hayop. Siguraduhin lang na mapanuri kayo dahil sa malinaw nitong mga pakpak, hindi ito madaling mapansin. Sunod naman ay narito rin ang The White Bengal Tiger. Hindi maaaring mawala ang mga tigre sa listahang ito. Kilala sila bilang mababangis, maringal at may napakagandang balahibo na madaling makilala kumpara sa ibang malalaking pusa. Sa lahat ng uri ng tigre, isa sa pinakatanyag ang Bengal Tiger. Isa itong hayop na sumisimbolo sa lakas at karangyaan. Ang matalim nitong mga mata at nakakamanghang tindig ay sapat na para mapansin ng sinuman. Ngunit mas pambihira pa rito ang White Bengal Tiger. Ang kakaibang kulay nito ay dulot ng isang natural na genetic mutation, kaya lalo ito naging misteryoso at napakabihira. Tinatayang kakaunti lamang ang natitirang White Bengal Tiger sa natural na kapaligiran, habang mas marami ang inaalagaan sa mga wildlife sanctuary at conservation centers. Sunod naman ay narito rin ang Frisian Horse. Ang mga kabayo ay kabilang sa mga pinaka-eleganteng hayop sa mundo, mula sa kanilang makapal na buhok, maayos na paglakad, hanggang sa kanilang tindig. Talagang kapansin-pansin ang kanilang kagandahan. Kung magkakaroon man ng beauty pageant para sa mga hayop, ay siguradong kabilang sila sa mga pinakapangunahing kalahok. Isa sa pinakatanyag ang Frisian Horse. Isa itong sinaunang lahi ng kabayo na nagmula sa Netherlands at kabilang sa mga pinakamatagal ng inialagaan ng tao. Pinaniniwala ang nagmula sila sa mga naunang kabayo na tinatawag na tarpan na dating namuhay sa kagubatan noong unang panahon. Sa kabutihang palad, nananatili pa rin ang Frisian Horse bilang isa sa pinakamarangal nitong inapo. Sunod naman ay pag-usapan rin natin ang Poison Dart Frog. Marahil ay narinig na ninyo ang maliit na palakang ito sa ilan sa ating mga naunang listahan tungkol sa mga kakaibang hayop. Kilala ang Poison Dart Frog bilang isa sa mga pinakanatatanging palaka sa buong mundo. Makikita sila sa iba't ibang matingkad na kulay gaya ng pula, asul, berde at makinang na gintong dilaw na siyang pinakilala sa lahat. Sa kalikasan, ang matingkad na kulay ay madalas nagsisilbing babala na dapat maging maingat. Ang kakaibang kombinasyon ng kanilang mga kulay ay tunay na nakakamangha at bihirang makita. Para naman sa mga tao, hindi rin ipinapayo ang paghawak sa kanila dahil maaari itong magdulot ng hindi kanais-nais na reaksyon sa katawan. Kaya mas mainam na hangaan na lang natin ang pambihirang ganda ng mga palakang ito mula sa ligtas na distansya. Sunod naman ay narito rin ang mandarin fish. Napakalawak ng mundo sa ilalim ng dagat at marami pa ring bahagi nito ang hindi pa lubos na natutuklasan. Maliban kung mahilig kang mag-scuba diving, malamang ay marami ka pang hindi nakikitang nakakamanghang nilalang sa ilalim ng karagatan. Isa na rito ang mandarin fish, isang isdang kilala sa napakakulay at napakagandang itsura. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga kulay nito, isa ito sa mga paboritong kuhanan ng litrato ng mga underwater photographer. Sa unang tingin, para bang
Meron itong sariling liwanag na nagpapakinang sa madilim na bahagi ng dagat. Mas gusto ng mga isdang ito ang tahimik na lugar at karaniwang lumalabas sa gabi, lalo na sa panahon ng pagpaparami. Sunod naman ay pag-uusapan natin ng peacock. Sigurado akong hindi kayo nagulat na makita ang peacock sa listahang ito sa makukulay nitong balahibo na pinaghalong asol, berde at iba pang matingkad na kulay. Isa ito sa pinakamagandang ibon sa buong mundo. Pinakasikat ang peacock dahil sa napakalaki nitong buntot na kapag ibinuka ay parang isang napakagandang pamaypay na puno ng makukulay na disenyo na kahawig na mga mata. Kapag nakabuka ito, halos sumasayad na sa lupa ang magkabilang gilid ng buntot. Sinasabing mas naaakit ang babaeng peacock sa lalaking may mas malaki at mas makulay na buntot. Kaya tuwing panahon ng panaligaw ay ipinapakita ng mga lalaki ang kanilang pinakamagandang balahibo. May tatlong pangunahing uri ng peacock. Ang blue peacock ay matatagpuan sa India at Sri Lanka. Ang green peacock naman ay makikita sa Java, Indonesia at Myanmar. Samantala ang mas bihirang Congo peacock ay naninirahan sa mga rainforest ng Africa. Sunod naman ay narito ang mga dolphins. Talagang nakakamangha ang mga dolphin. Matalino sila, mahusay lumangoy at parang palagi nakangiti. Dahil dito, madalas silang ituring na simbolo ng kalayaan at kasiyahan. Kung napanood na ninyo ang ilan sa aking mga naunang video, baka alam ninyo na may pagkakataong nakatulong ang ilang dolphin sa mga tao sa gitna ng hindi inaasahang sitwasyon sa dagat. Kilala rin sila sa kanilang pagiging palakaibigan at matapang. Maraming uri ng dolphin at may ilan na baka hindi pa ninyo naririnig. Halimbawa, narinig na ba ninyo ang tungkol sa pink dolphin? Kahawig sila ng ibang dolphin, pero ang malaking kaibahan ay kulay rosas sila at naninirahan sa mga ilog sa halip na sa karagatan. Tulad ng iba pang magagandang hayop sa listahang ito, maraming alamat at kwento ang umiikot tungkol sa pink dolphin. Kadalasan silang matatagpuan sa South America. Hindi sila karaniwang naglalakbay sa malalaking grupo at mas madalas sila makita na 2 o sa 3 lamang. Sa kabuuan, sapat na ang simpleng pagmamasid sa mga dolphin upang gumaan ang pakiramdam ng maraming tao. Sunod naman ay pag-uusapan natin ng swan. Ituloy natin ang listahan sa isa pang magandang ibon na siguradong pamilyar na sa karamihan. Ang swan ay matagal nang kinikilalang simbolo ng kagandahan, pagiging elegante at banayad na kilos. Kapansin-pansin ang mahaba nitong leeg at mapuputing balahibo na talagang nakakaakit pagmasdan. Nabubuhay sila sa lupa at sa tubig at hindi nila basta hinahayaang may lumapit sa kanilang teritoryo, lalo na kung may kasama silang mga inakay. Kahit tao ay hindi rin nila pinagbibigyan kapag naramdaman nilang masyadong malapit. Bukod sa kanilang kagandahan, kilala rin ang mga swan sa kanilang katalinuhan. Isa pang nakakatuwang katotohanan tungkol sa kanila ay madalas silang ituring na simbolo ng tunay na pag-ibig dahil kilala silang nananatili sa isang kapareha sa buong buhay nila. Lumalabas din sila sa maraming alamat at kwento, kabilang na ang sikat na kwento ng The Ugly Duckling na kalaunan ay naging isang napakagandang swan. Sunod naman ay narito rin ang macaws. Isa ito sa pinakamagandang ibon na lumilipad sa kalangitan. Kung gusto ninyo silang makita sa kanilang natural na tirahan, kailangan ninyong pumunta sa mga rainforest ng Latin America, malayo sa ingay at abala ng mga syudad. Pero kung mapalad kayo, maaari rin silang makita sa mga zoo o aviary. Ang mga Macau ay kabilang sa pamilya ng malalaking loro at madaling makilala dahil sa kanilang napakakulay na balahibo. Makikita sa kanila ang matingkad na dilaw, asul, kahel at malalim na pulang kulay na talagang kapansin-pansin. Dahil sa kanilang kagandahan at katalinuhan, may ilang tao ring nag-aalaga sa kanila bilang alagang ibon. Sa kalikasan, maaari silang mabuhay ng humigit kumulang 35 taon at mas humahaba pa ang kanilang buhay kapag mahusay ang kanilang pangangalaga. May isang blue and gold Macau pa nga na sinasabing umabot ng mahigit 100 taon ang buhay.